bibili ka lang din naman ng motor, syempre gusto mo yung maaasahan, pang matagalan, at syempre, yung mura at sulit sa pera. Kaya naman ngayong araw, alamin natin kung alin sa dalawang pinakamurang motor ng Honda ang mas sulit. Honda Navi or Honda Dio. So, noong nakaraan yan, netizens, nagkagulo ang lahat nung nilabas ni Honda ang kanilang pinakamurang motorsiklo na Honda Navi, na kung saan merong SRP of 55,900 until August 31 lang. Pero magiging 58,900 pesos na siya after August 31. Meaning to say, na surpass niya pa yung unang nilabas sa pinakamurang motor ni Honda, which is yung Honda Dio, na bagong generation na. Yung Honda Dio kasi very popular na before, pero ngayon, nung naglabas sila ng bago ay naging popular ulit dahil nga sa mura ng presyo. Sino nga ba namang aayaw na mayroong tatak na Honda tapos abot kaya? Kaya napakarami talaga nagtatanong, alin nga daw ba sa dalawa ang mas sulit bilhin kung naghahanap ka ng pinakamurang Honda motorcycle para sa perang pinaghirapan mo. Let's first look at the looks, netizen. Napaka-appealing nitong Honda Navi dahil siya yung isa sa mga motorsiklo na mukhang manual transmission pero automatic pala at gas and go ka na lang. Akala nga nung iba Honda Groom yung nilabas sa Pilipinas, pero Honda Navi pala. Kaya ang dami talagang may gusto sa motorsiklo na to dahil sa kanyang forma at saka para siyang pocket bike ng datingan niya dahil mababa lang po ang seat height niya, kaya pwedeng-pwede sa mga mag-uumpisa pa lang mag-aral na driver at pati na rin sa ating mga lady riders. Kasi yung presyo niya parang halos e-bike lang eh. Pero madadala mo na kahit saan, kahit mag-north loop ka pa, as long as may pambili ka ng gasolina, madadala mo siya kahit sang lupalop ng Pilipinas. At dahil alam mo tatak Honda, naniniwala ako na pwedeng-pwede talaga itong ipang long ride at matibay. Now, on the other hand, netizens, ang looks naman ni Honda Dio ay more on utilitarian motorcycle na pwedeng-pwedeng ipang araw-araw dahil may gulay board. Mukha lang siyang maliit, netizens, pero mas malaki po ang motorsiklo na to sa personal. Sa katunayan, dahil malapad nga po ang seat niya, ay medyo nakabukaka ka ng konti, kaya kahit 5'4" in height ako, ay tiptoe pa rin ako dito kay Honda Dio. Habang si Honda Navi naman ay perfect siya sa mga short height na kagaya ko dahil almost flat-footed na nga po ako nung masakyan ko siya sa personal. Ang seat height kasi nito ay 762mm lang, habang mas mataas ng konti na 765mm si Honda Dio. Pero dahil malapad nga ang upuan, medyo bubuka ka ng konti, kaya somehow tiptoe ang upo ko dito. Ang maganda lang dyan, netizens, ay may step-through footboard siya, kaya pwedeng-pwede ka maglagay ng mga items at gamit mo na pinamili at maaasahan mo talaga siya ipang araw-araw. Dagdag mo pa na meron din siyang seat storage, kaya makapaglagay ka pa ng iba mo pang mga pinamili sa ilalim ng upuan, unlike kay Honda Navi na nasa may bandang gilid lang yung kanyang pinaka-storage, pero limited lang ang mailalagay mo dyan. Parang mga small items lang, maybe papeles sa motorsiklo, etc. Pero sa looks, para sa akin, lamang na labang si Honda Navi. Pero sa gamit, sa pagiging useful, mas nakalamang naman si Honda Dio. Let's take a look at the engine since parehas po silang 110cc. Parehas din po yung makina nila when it comes to specifications na naka-carburetor type, 109cc to be exact, air cooling system. Ang kagandahan lang po kapag air cooling system, mas less ang gasto sa maintenance dahil hindi ka na mag-a-add ng coolant level every now and then. Pero dahil mababa naman po ang displacement niya at below 200cc naman po, is very compatible, kaya kahit na mag-long ride ka, kayang-kaya. Nice. Yun nga lang, marami ang tumataas ang kilay sa carburetor type dahil alam naman natin pag carb type, malakas yan sa gasolina. Ang advantage lang yan, kahit mga lumang mekaniko, kabisado yan kalikutin. Pero, dahil nga maliit lang ang displacement niya, we can still expect na magiging matipid pa rin naman po ito sa gasolina dahil si Honda Navi ay merong 48 kilometers per liter na itinatayang fuel consumption, habang 58 kilometers per liter naman yung itinataya dito kay Honda Dio. Pero because they share the same engine, I believe na when it comes to actual road condition ay parehas lang po ang magiging fuel consumption nito. Feeling ko nga mas magiging matipid pa ng konti si Navi dahil mas maliit siya at mas konti lang yung pwedeng ilagay sa kanya. Pero pagdating po sa bigat ay magsing bigat lang po sila na 104 kg. Diba? Napakagaan, pwedeng-pwede sa beginners, madali lang pong imaneho. Parehas din po silang single overhead cam that can produce a max power of 7.8 HP at merong 8.91 Nm
Newton meters of max torque. Parehas lang po halos ng performance ang dalawang motorsiklo na to. Magkakaiba na lang po sa handling dahil magkaiba sila ng stance at design. Automatic po sila parehas na naka CVT, na both merong electric or push start at meron din pong backup na kickstart. Usually kasi sa mga motor nowadays, wala nang mga kickstart netizens, kaya napaka-importante din yan para kung sakali man na hindi mo na maipa-start yung motorcycle mo sa push start ay may backup ka pa na kickstart. Parehas din po sila netizens na naka-drum brake, unahan at likod. Sadly, yan isa sa mga points for improvement ko sa kanila. Wala po ni isa sa kanila ang naka-disc brake kahit sa unahan man lang. Drum brake po, both sa front and sa rear. At parehas naman po yan naka-combi brake system or CBS. So yun lang kagandahan. Kahit mga naka-drum brake, kapag piniga mo yung kaliwang brake lever, ay may sasamang kanan. So yung kaliwa po ay rear brake yan, 70% na ma-engage yan. Pero kahit yan lang po ang pigain mo, may mapapasamang 30% sa front brakes. O, diba? That's good for beginners. When it comes to overall dimensions, netizens, merong 1,808 by 748 by 1,039mm si Honda Navi. At si Honda Dio naman ay merong 1,781 by 710 by 1,133mm. Mas mahaba po ang wheelbase ni Honda Navi na 1,287mm habang 1,238mm lang si Honda Dio. And then sa fuel tank capacity, netizens, maliit lang po ang fuel tank capacity ni Honda Navi na merong 3.5 liters. Medyo maliit lang kasi yung motorcycle, that's why yun lang din yung kakayanin niyang fuel tank capacity. Akala ko dati maliit na to, 5.3 liters ang fuel tank capacity ni Dio, pero ngayon na may comparison na kay Navi, very good size na pala yung 5.3 liters for their displacement. Kasi 'di ba, kung 3.5 liters, how can we wish for more? At least 5.3 liters, mas malaki, 'di ba? Ang nagustuhan ko lang, netizens, pagdating naman sa mga headlight nila, si Navi kasi ay naka halogen headlight or bulb type pa, while on the other hand, ito naman po si Honda Dio ay LED na po ang kanyang headlight. Kahit na carburetor type, murang motor ni Honda, pero LED naman po ang front headlight. Napaka-useful kasi ng LED, netizens, especially nowadays, para hindi ka na magpakabit halos ng mini driving light, lalo na kung malabo ang mata mo. Pagdating naman po sa tail light, parehas pa rin po silang bulb type. Sa display, netizens, parehas din po tayo naka-analog display, but very decent and presentable naman yung mga display nila, and you will have all the information that you need, kagaya ng fuel gauge and speedometer, pati odometer. Pagdating naman po sa mga gulong, netizens, maliliit lang po ang gulong ng motorcycles na ito. 12 inches sa front kay Honda Navi at 10 inches naman sa rear. Pero ang kagandahan ay tubeless tires na po yan. Habang kay Honda Dio naman po, parehas na 90 by 100 pero 10 inches lang po ang wheels, both sa unahan at sa likuran. Pero ang kagandahan ay tubeless tires na rin po siya. So kahit mapako ka, maiiwan lang dun yung pako, may hangin pa rin yung gulong mo at saka mas matibay. So mas okay na tubeless na siya kasi mas modern na. Kasi meron pa rin mga motorcycle ngayon, minsan mas mahal pa nga sa mga motorcycle na to, pero tube type pa din, di ba? Good job, Honda, dahil tubeless na ang mga tires nila. When it comes to suspension naman, netizens, si Honda Navi po ay naka-telescopic fork sa front at naka-single swing arm naman sa rear. Habang si Honda Dio naman po ay naka-bottom link fork sa unahan at naka-monoshock naman po sa likuran. Si Honda Dio, na-test drive ko na siya before, naramdaman ko yung pagiging maliit ng gulong niya at saka yung single shock niya, but still very decent na. How I wish mai-test drive ko si Honda Navi anytime soon. Try natin manghiram kay Honda para mabigyan ko kayo ng test drive review. Gusto nyo ba yon? Make sure nakasubscribe para mapanood nyo ang video ko dyan. So ang tanong, alin nga ba sa dalawa ang bibilin mo, netizens? Sa SRP, meron po 58,900 pesos si Honda Navi after August 31. Pero kung napapanood nyo siya na August pa, ay 55,900 pesos lang po siya. Habang si Honda Dio naman ay merong SRP of 62,400 peso. So, slightly mas mahal po siya compared kay Navi. But I think mas useful po ang motorcycle na to when it comes to seat storage at saka yung pinaka footboard niya. And then sa design, syempre, kayo na po makakaalam yan kung alin sa dalawa ang mas type ninyo pagdating sa looks and sa design. Ito po yung mga available colors ni Honda Navi at ito naman po yung mga available colors ni Honda Dio. Para sa inyo, netizens, alin sa dalawang motor na to ang bibili ninyo kung kayo ang bibili? I-comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano
Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto ninyong i-review natin at bigyan ng comparison next vlog? I-comment nyo lang at baka kayo na ang susunod na mapagbigyan natin at yung video request nyo na ang magawa natin ng vlog. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.